Positibo din silang kilala ng suspect na nakita daw niya na may hawak ng kanyang cellphone. Agad sila na-aresto. Salamat na rin sa mabilis na pag-aksyon ng mga barangay tanod. At yan ang unang balita mula sa Pasay City. Balik sa inyo. Ikan? Maraming salamat, James Velasquez. Parang hirap yata makilala doon sa CCTV. Oo nga, lang. Tanga lang, bumalik lang talaga. Okay. Maraming salamat. Narito na si Susie Lynn at Drew. Thank you. Thank you, Igan. Samantala mga kapuso, isang lindol lang yumanig sa silangang bahagi ng Amerika at Canada. Kanina mag-alas 2 na umaga, oras dito sa Pilipinas. Nasa estado ng Virginia ang sentro ng lindol na nagtala ng 5.9 magnitude. Samantala, apektado rin ang estado ng New York kung saan napilitang lumikas sa mga tao mula sa mga gusali kabilang na ang Pentagon. Maging ang pagsasalita ni Manhattan District Attorney Cyrus Vance, ang prosecutor sa sexual assault case, si dating International Monetary Fund Managing Director Dominic Strauss-Kahn, na antala din dahil sa lindol. I think 80 kilometers from the epicenter, yung White House. Oo. Oh, wow. And then while Obama was playing golf, doon niya naramdaman. So that's why he cut his, Through his game. his game short and then... Yeah. Pero okay na sila. Kalmado din lang sila. Tayuan lang sila. Kuha sila ng mga bag. Alright. Iba na matibay yung building. Oo nga, actually yun din yun. Matibay Tama, kasi. tama. But there's like sorry narinig ko sa radyo kasi kanina umaga na, you know the Lincoln Monument, no? Yung patulis na. May rumors na medyo Tumagilid siya ng tumagilid ng konti. Because of the earthquake. Okay, babantayan na nila agad yan for That's sure. right, that's right. At balita naman ito mula sa Germany kung isang grupo ang maigit isang linggo nang nanggugulo sa kabisera ng bansa. Sa Berlin, 8 sunod-sunod na gabi nang nagsusunog ng mga sasakyan. Ang mga di pa naikilala mga tao sa hindi rin malaman na kadahilanan. Ayon sa mga otoridad, may posibilidad na may kinalaman ito sa politika, ngunit hindi pa rin nila ito matiyak. Patuloy namang nababahala ang mga residente ng syudad. Yan yung weird, parang feeling ko nakikiuso lang sila, tapos... Baka gumagaya sa Diba, sa London. Kasi magkakapit bahay lang sila. Yeah, it's just odd though na hindi nila alam kung ano yung reason at What are bakit they fighting for? di ba, what are they fighting for? Parang mga vandals lang Chaos! sila. Oo, parang anarchy lang, Anarchy. hinihira lang. Samantala, isang kakaibang race naman ang ginanap sa Brazil kung saan ang mga tao nagkarera kasama ang kanilang mga alagang baboy. 6 na pong baboy ang nagpaunahan sa 30-meter racetrack at habang tumatakbo, nasa likod nila ang kanilang mga amo na todo support sa kanila. Aliw na aliw naman ng mahigit 2,000 katao na nanonood ng kakaibang karera. Ito na ang ika-15 taon na idinaos ang kompetisyon bilang bahagi ng kanilang Swine Festival. Andyan si Babe. Hindi ko alam sino mas napagod eh. Yung amo ko, pabalik, bumalik ulit. Sabi niya, baka pag natalo ako, kakatayin niyo na ako. Wag! Lechon de leche. Bumalik Sarap. umurong. Oo nga, matras. Ayan, cute. Alright, speaking of strange games, ito pa ang isang kakaibang kompetisyon na ginaganap naman or ginanap sa Finland kung saan ang mga kalahok palayuan ang pagbato ng cellphone. Sosyal. 50 contestants mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang lumahok. Huwag niyo babato cellphone ko sa ika-12 taon ng Mobile Phone Throwing World Championships. Isa raw itong paraan ng paglabas ng sama ng loob ng mga tao pagdating sa teknolohiya. Ang Finland ay isa sa mga bansang tanyag sa paggawa ng cellphone, kaya naman ang mga tao raw doon ay madalas magpalit ng cellphone. Kaya bilang pag-recycle, ang mga pinagluma nila dito sa mobile phone throwing competition napupunta. Ang ganda nila. I like her style. Maganda siya. Pwede. Eto naman, balitang Hollywood tayo. Lumabas na po ang toxicology report ng yumang British singer na si Amy Winehouse. Ayon sa mga resulta, wala raw natagpuan illegal substances sa katawan ni Amy. At bagamat na-detect nila ang presence ng alcohol, hindi pa matukoy kung ano ang koneksyon nito sa pagkamatay ng 27-year-old singer. Natagpo ang wala ng buhay si Amy sa kanyang bahay noong July 23 at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ang totoong dahilan ng kanyang pagpanaw. That's a surprise because she's known as a substance abuser, di ba? So kung walang nakitang substance sa kanyang katawan, ano pumatay sa kanya? She has emphysema actually. Meron siyang emphysema. Oo, exactly. So, baka But could be na-cancel that. out na yung murder. Yeah. It was never in the equation. Okay. Parang, Basta yung ano lang, inassume ng maraming tao na drugs. substance abuse Oo. siya. That's the problem because alam nila na drug user. So parang exactly, na-assume kagad. oo. Alright. At ito para naman lalong sumigla ang ating umaga. Ito na nga naman, medyo tara na't makitambay tayo sa Tabak Festival sa Malabon na isa ring pagbibigay pugay sa mahal na poon na si San Bartolome.
Eto at silipin na natin ang mga kaganapan dyan. Kasama sina Monica at RR na maagang nakikifiesta. Partners, kumusta naman kayo dyan? Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning po mga kapuso. Nako, very festive ang ating Wednesday morning dahil nga makikisaya tayo dito sa Malabon City sa kanilang Tabak Festival 2011. Of course, this is in line pa rin sa 397th feast ng kanilang patron saint na si San Bartolome. And kung hindi po kayo familiar mga kapuso, actually ito si San Bartolome, meron siyang hawak-hawak na tabak or yung mas kilala nga natin sa salitang polo. At bilang isang itong festival, syempre, hindi mawawala dyan ang mga pagkain. So mamaya makikisaya at makikikain tayo dyan. At dahil tabak festival nga ito, pwede ba mawala ang bida ng festival na yan? Syempre, nandyan ang mga tabak. So mamaya mga kapuso, alaman natin kung paano nga ba ginagawa yan. At magkakaroon din daw tayo ng challenge sa isang panday kung gaano karaming tabak ang kanyang kaya isuksok sa loob na isang minuto. So mga kapuso, abangan niyo po lahat yan. Ating aalamin at of course, makikisaya tayo sa mga taga-Malabon. Good morning po! Kaya tutok lang dito po sa numero 1 tambayan niyo sa umaga. Unang hit. Love you guys! Okay, tambay na mga igan at samahan nyo kami. Kompleto kami ngayon dito lamang sa Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magmulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat mong gawain. Ang practical mom at ang chef mom. Yung luto ko, laging may magic. Bawat granule, siksik sa kailangan kong pampasarap. Menos gastos, pero